Marshall Peak, Kabanata 4757. Walang pusong magnanakaw. Hindi mabilang na mga nahulog na dahon ang umulan mula sa itaas, at bawat dahon ay nag-transform sa isang matalim na espada na umiikot sa paligid ng binata. Pagkatapos, itinaas ng binata ang sanga sa kanyang kamay at itinuro si Yang Kai na may nag-aalab na espiritu ng pakikipaglaban. Natural na nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Si Zhong Fan, na nakilala niya dati, ay inatake siya ng isang sledgehammer na halos makita na, at ngayon, itong senior brother Lin na kakakilala niya lang ay hinihiling sa kanya na bunutin ng kanyang espada nang walang anumang dahilan. May problema ba sa ulo ang mga disipulong ito ng Langya Paradise? Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai ang kakaibang personalidad ni Li Yuanwang at napabuntong hininga sa pagkamangha. Kung ang pundasyon ay baluktot, ang bubong ay magiging gayon din. Ang sword intent ni senior brother Lin ay nag-alab habang nakatitig siya kay Yang Kai ng matalas na mga mata. Mga mamamatay taong sword masters. Masyadong malakas ang hangarin na pumatay ng senior brother na ito. Kaya naman ayaw kong atakihin ka, lalo na ang pang-aapi sa mahina. Para sa kapakanan ni Little Junior Sister, bibigyan kita ng pagkakataong sagutin ang tanong ko. Kung ang sagot mo ay makapagbibigay kasiyahan sa akin, baka handa akong magpakita ng awa sa iyo. Walang magawang tanong ni Yang Kai. Ano ang gusto mong itanong, senior brother? Sinulyapan ni senior brother Lin si Yang Kai bago sumulyap kay Gupan. Pagkatapos, tinanong niya, kaya mo bang maging tapat kay junior sister? Pinapayuhan kitang sumagot ng oo. Kung sumagot ka ng hindi, makakaranas ka ng pisikal na sakit. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Senior brother Lin, natatakot ako na mali ang pagkakaintindi mo. Kami ni junior sister Gu ay hindi. Isang mahabang buntong hininga si senior brother Lin. Oo naman, isa kang walang pusong magnanakaw na kumakain tapos ayaw magbayad. Bayaran mo ng buhay mo. Bahagyang nang inig ang sanga sa kanyang kamay at libu-libong mga nalaglag na dahon ang napalitan ng mga sword dragon. Sinundan ng kanyang figure ang kanyang espada, tumutulak kay Yang Kai. Kahit saan siya dumaan, nahati ang espasyo. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang mga ngipin. Kaagad na minamanipula ang space principles, hinawakan niya si Gupan at umalis. Nasaan na siya? Ang inatake ni senior brother Lin ay walang iba kundi hangin, hindi niya mahanap si Yang Kai kahit saan. Kaya naman, sumimangot siya at nagmuni-muni ng ilang sandali bago siya nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sino kaya ang kalaban ko sa mundong ito? Ang buhay ay malungkot na parang nyebe. Pagkatapos noon, bumalik siya para tumayo sa ilalim ng matayog na puno habang ang mga kamay ay nakasabit sa likod at bahagyang nakataas ang ulo para tumangala sa langit. Isang maapoy na pulang figure ang tumakbo mula sa malayo at dumapo sa tabi ni senior brother Lin. Ang taong ito ay isang babaeng may nakamamanghang hitsura. Kaya lang nababalutan siya ng mapang-akit na aura ngayon, at ang buong katawan niya ay naglabas ng pakiramdam na hindi siya maaaring lapitan. Ito ay isang pakiramdam na nagpang-inig sa iba sa takot. Nakarating siya sa malapit at tumingin sa paligid, nakakunot ang magandang noo niya. Paglingon sa nag-iisang taong naruroon, sumigaw siya, Lin Zuan. Lumingon si Lin Zuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bahagyang nakataas patungo sa langit. Bumaba ang tingin niya sa babae. Ikaw pala, Senior Sister Joe. Ano ang maitutulong ko? Mabilis na sinabi ni Senior Sister Joe. Nabalitaan ko na may isang bastos na inabandona si Little Junior Sister Gu pagkatapos ng walang pag-iisip na matulog sa kanya. Sino ito? Sumagot si Lin Zuan. Sa tingin ko ito ay isang lalaki na tinatawag na Yang Kai. Kanina lang nandito siya, pero tumakbo siya palayo matapos akong bugbugin. Si Senior Sister Joe ay umungal sa galit. May gumawa niyan kay Junior Sister Gu. Kalokohan. Saan siya pumunta? Casual na itinuro ni Lin Zuan ang isang tiyak na direksyon. Sa tingin ko ay nagpunta siya doon. Siya ay tumango at pumailang lang sa langit, malinaw na nagbabalak na tumugis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya. Nakatayo sa harap ni Lin Zuan, pinag-aralan niya ito ng may kahinahinalang tingin. Natarante siya. May kailangan ka pa ba, Senior Sister Joe? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Masama ba ang tingin mo sa akin? Malamig na tanong niya. Bahagyang nakaangat ang kanyang ulo, nakatingala sa langit, habang ipinaliwanag niya. Hindi naman. Kaya lang may mga pagkakamali akong nagawa sa paglilinang, kaya nakaharang ang mga meridian ko at hindi ko maibaba ang ulo ko. Kaya ganyan yan. Naintindihan niya agad. Matapos siyang titigan saglit, bigla niyang inabot ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang isang kamay sa ulo nito at ang isa naman ay nakahawak sa ibabang panga niya. Hindi naintindihan ni Lin Zuan kaya nagtanong. Senior Sister Joe, ano?
Ga! Isang malakas na puwersa ang lumabas. Kasunod ng isang malakas na kaluskos, lumiko ang kanyang ulo sa kalahating bilog. Ang ulo niya na kanina ay bahagyang inangat sa kaliwa ay ngayon ay bahagyang inangat sa kanan. Umatras ng 3 hakbang si Senior Sister Joe at tinitigan siya saglit bago siya tumanggo bilang kasiyahan. Mas maganda ito. Tuturuan ko ng leksyon ang walang pusong magnanakaw na iyon. Matapos ipahayag ito, umakyat siya sa langit. Samantala, si Lin Zuan ay nanatiling nakatayo doon. Magulo ang kanyang anyo, at sobrang sakit ng nararamdaman niya na nagbabantang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. May mali. Habang nagmamadali si Yang Kai at Gupan sa kawalan, maraming aura ang tila lumilitaw at nawawala sa kanilang paligid, na nagbibigay kay Yang Kai ng ilusyon na siya ay nahuli sa teritoryo ng malalakas na kalaban ay nakatambay sa kanyang paligid. Mukhang humihingi ng tawad si Gupan habang bamulong. Senior Brother Yang, humihingi ako ng paumanhin. Parang may naintindihan ang mga senior brothers ko. Magiging maayos din kapag ipaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon mamaya. Bahagyang umiling si Yang Kai. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam kong inosente ako. Tsaka, ang 2 senior brothers ay nagmamalasakit lang sayo. Hindi ito problema. Habang nagsasalita, bigla siyang napatigil. 2 figure ang papalapit sa kanila. Ito ay isang lalaki at isang babae, na naglalakbay ng magkatabi. Ang lalaki ay gwapo at mayabang habang ang babae ay maganda at pino. Pareho ang kanilang mga galaw, halos para silang nagmula sa iisang amag. Maging ang kanilang paghinga ay pareho. Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay ang 2 ito ay tila magkatulad sa hitsura. Malamang na sila ay isang pares ng kambal. Nakangiting lumapit ang 2 iyon kina Yang Kai at Gupan, na walang balak na huminto. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa harap ni Yang Kai, ngunit bago siya makapagsalita, ang 2 bagong dating ay biglang nagsimulang maghabi sa isa't isa sa pabilog na paraan sa bilis ng kidlat. Hindi nagtagal ay naging malabo sila ng mga figure na pumapalibot kina Yang Kai at Gupan. Napabulala si Gupan sa pagtataka. Senior Brother Rihua, Senior Sister Yuhua, anong ginagawa nyo? Hindi sumagot ang 2, ngunit hindi nagtagal ay pumasok sa mga tainga ni Yang Kai at Gupan mula sa kanilang paligid ang mga hadjihikan. Ang mga halakhak na pumupuno sa kanilang mga tainga ay tunog parehong kaakit-akit at demonyo at nagkaroon ng epekto ng pagkagambala sa kanilang kamalayan. Sa ilang sandali, nakaramdam si Yang Kai ng pagkahilo. Gamit ang lahat ng lakas niya sa pag-iling, nagawa niyang pigilan at iwaksi ang epekto ng ingay, ngunit nang muli siyang tumangala, nakita niyang nawala na sa di kalayuan ang pares ng kambal sa sobrang bilis. Mula sa malayo ang boses nila. Hehe. Haha. Kumunat ang gilid ng noo ni Yang Kai habang bumubulong. Anong meron sa 2 iyon? Walang sumagot, tumingin siya ng mabuti sa paligid, ngunit wala kahit saan si Gupan. Malinaw na siya ay kinidnap ng 2 sa isang punto. Habang pinapanood ang lalaki at babae na dinadala si Gupan palayo, si Yang Kai ay tumayo sa kinatatayuan at hinimas ang kanyang baba bilang pagmumuni-muni. May kakaibang nangyayari. Nag-aalala ba sila na baka aksidente nilang masugatan si Gupan sa isang away? Kaya ba sinubukan nilang ilayo siya? Ngayong wala na siya, magkakaroon na ba ako ng matinding laban sa lalong madaling panahon? Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Yang Kai. Ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa Langya Paradise ay para imbestigahan ang Black Ink Clan, kaya dapat ay manatiling low profile siya. Bakit gusto niyang magkaroon ng anumang salungatan sa mga alagad ng Langya Paradise? Kaya lang napakagulo talaga ng sitwasyon ngayon. Dahil hindi naglakas loob na manatili sa isang lugar ng masyadong mahaba, lumingon si Yang Kai at bumilis sa isang tiyak na direksyon. Ang usaping ito ay kailangang lutisin sa tulong ni Li Yuanwang. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalayo ay bumungad sa kanyang harapan ang matipunong figure ng isang lalaki. Tahimik na nakatayo ang lalaking iyon na may hawak na mahabang espada sa kanyang mga kamay, napapaligiran ng hindi pangkaraniwang tindig at marilag na aura. Higit sa lahat, tila hinihintay niya si Yang Kai. Nang maramdaman niya ang pagdating ni Yang Kai, iminulat niya ang kanyang mga mata at isang kislap ng liwanag ang tila tumawid sa kanilang kailaliman. Ngumisi siya kay Yang Kai at sinabing, "Maswerte talaga ako." Bahagyang sumimangot si Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Binabati ni Yang Kai ng Voidland ang senior brother. "Paano kita haharapin, senior brother?" Walang pag-aalinlangan na sumagot ang lalaki. "Wang Gaoyang." Kaya si senior brother Wang. Tumanggo si Yang Kai at nagtanong. "Senior brother Wang, paano mo nalaman na pupunta ako dito? Bakit mo sinasadyang hintayin ako dito?" Umiling si Wang Gaoyang. "Wala. Ngunit kung tatakbo ka sa ibang direksyon, makikita mo si Senior Brother Liu, Senior Brother Zhang, at Senior Brother Zhao na naghihintay sa iyo.
Kaya nga sabi ko ang swerte ko talaga. Kaya ganyan yan. Naunawaan ka agad ni Yang Kai. Napapalibutan siya sa lahat ng panig. May mga taong nakaistasyon sa lahat ng direksyon, kaya tiyak na makakaharap niya ang isa sa kanila kahit saan siya tumakbo. Sumimangot siya at sinabing, Senior Brother Wang, natatakot ako na may hindi pagkakaunawaan. Walang nangyayari sa pagitan namin ni Junior Sister Gu. Alam ko, bahagyang tumango si Wang Gaoyang. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Kaya alam mo, Senior Brother Wang. Sa wakas ay nakilala ko ang isang normal na tao. Si Yang Kai ay napuno ng pasasalamat. Lahat ng mga disipulo ng Langya Paradise ay ganap na naiimpluwensyahan ni Li Yuan Wang. Wala sa kanila ang makapag-usap ng maayos. Natutuwa akong mukhang makatwiran itong Wang Gaoyang. Dahil alam mo ang katotohanan, Senior Brother Wang, kung gayon. Hindi mahalaga kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sumingit si Wang Gaoyang bago pa matapos magsalita si Yang Kai. Itinaas ang kanyang espada, itinuro niya si Yang Kai at sinabi. Narinig ko na malakas ka. Si Zhou Xing ng Thousand Birds Paradise ay namatay sa iyong mga kamay. Malungkot na tugon ni Yang Kai. Iyon din ay hindi pagkakaunawaan. Ang pangunahing dahilan ng insidenteng iyon ay ang paggamit ni Yang Kai ng sobrang lakas at napatay si Zhou Xing nang hindi sinasadya. Ngumisi si Wang Gaoyang. Gusto ko ang mga lalaking marunong lumaban. Tama na ang kalokohan. Labanan mo ako. Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang kanyang espada. Lumakas ang World Force, at isang sword light ang dumaan sa kawalan patungo kay Yang Kai. Itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga labi ng walang imik na ekspresyon. Akala niya noong una ay nakatagpo siya ng isang normal na tao na maaaring makatwiran, ngunit sa huli, naghahanap pa rin ng away ang taong ito. Nagiba-iba ang space principles, ngunit agad na napansin ni Yang Kai na may mali. Kaya, mabilis siyang kumilos para iwasan ang sword light. Si Wang Gaoyang ay sumulong gamit ang kanyang espada, at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, siya ay naglalazlaz. Nag-alab ang kanyang fighting spirit, at humagalpak siya ng tawa. Paanong kami hindi magiging handa kung alam naming bihasa ka sa Dao of Space? Pinayagan ka lang namin na tumakas kanina para ibaba mo ang iyong bantay. Ang buong rehiyong ito ay tinatakan ng isang grand array. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Lahat ba ng mga alagad ng Langya Paradise ay baliw? Para lang mapilitan akong kumilos, lumayo pa sila para selyuhan ang espasyong ito ng isang grand array. Habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Wang Gaoyang, same time na sinubukan ni Yang Kai na hikayatin ang kabilang partido. Senior Brother Wang, walang mata ang mga armas. Ikaw at ako ay walang masamang dugo sa pagitan natin. Bakit kailangan nating gawin ang gayong walang kabuluhang labanan? Nagbingi-bingihan si Wang Gaoyang. Gayunpaman, ang sword light ay naging mas marahas. Sa huli, ang kanyang mga pag-atake ay naging isang rumaragasang bagyo na nagpaulan kay Yang Kai nang sa wakas ay sinabi niya. Ang mga tulad ni Zhou Xing ay hindi makakaligtas ng higit sa 10 pag-atake sa mga kamay ng Wang na ito. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas mula noong umunlad ang Wang na ito sa 6th grade at isang hakbang na lang ako mula sa 7th grade. Ang lakas ng aking pamana ay hindi maihahambing sa kay Zhou Xing. Junior Brother Yang, kung maglakas loob kang murahin ako, ikaw lang ang maghihirap sa halip. Napakunot ang noo ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng isang tao na pinuri ang kanilang sarili sa isang labanan. Magkagayunman, totoo ang sinabi ni Wang Gaoyang. Imposible para kay Zhou Xing na maging kalaban niya. Si Zhou Xing ay sumulong lamang sa 6th grade 1 o 200 taon na ang nakalipas, kaya maaari lamang siyang ituring na isang bagong sulong na 6th grade. Sa kabilang banda, si Wang Gaoyang ay isang veteranong 6th grade master. Hindi siya mababa kay Mao Zi at sa iba pa. Baka mas mataas pa siya sa kanila. Napabuntong hininga si Yang Kai. Senior Brother Wang, huminto tayo dito. Hindi ko gustong saktan ka. Nanlamig ang paggalaw ng mga kamay ni Wang Gaoyang. Kaagad pagkatapos noon, umungal siya sa galit. Ang lakas ng loob mong maliitin ako. Binalak kong parusahan ka ng mahina dahil sa relasyon mo ni Junior Sister Gu, pero dahil ang lakas ng loob mong sabihin iyan, haharapin kita ng maayos. Martial Peak, Kabanata 4758. Susunod. Habang nagsasalita, si Wang Gaoyang ay umaksyon kay Yang Kai at ang World Force ng 6th grade master ay marahas na nagbabago. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Sa paghusga sa kasalukuyang mga pangyayari, imposibleng maiwasan ang laban na ito. Ang mga disipulo ng Langya Paradise ay gumamit pa ng Heaven Seal ang Earth Locking Array.
Kung patuloy niyang iiwas ang sitwasyon, lalo lang siyang magiging pasibo. Kung ikukumpara sa kahihinatnan na iyon, maaari rin siyang magwala at ipakita ang kanyang tunay na lakas. Iyon ay maaaring magpabalik sa kanila sa halip. Huminga siya ng malalim at inilahad ang kamay niya. Ang Azure Dragon Spear ay lumitaw sa kanyang palad, at mabilis niyang sinabi. Senior Brother Wang, kung pipilitin mong lumaban, ipagpaumanhin mo ang aking kawalang galang. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang sibat ay tumusok pasulong. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Gaoyang. Mabuti, ang sword light ay lumundag at tinakpan ang buong kalangitan. Gayunpaman, ang pananabik sa mga mata ni Wang Gaoyang ay mabilis na naging solemn na bago ito napalitan ng pagkabigla. Iyon ay dahil ang sword light na pumuno sa kalangitan ay biglang nawala nang tumusok ito sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda, isang napaka-Erangel na world force ang nagmula sa harapan. Ang puwersang ito ay nagdulot sa kanya ng isang hindi sinasadyang pakiramdam ng inis. Hong hong hong. Kasunod ng mga pagsabog, isang marahas na puwersa ang sumabog at isang makinang na liwanag ang kumalat. Ang figure ni Wang Gaoyang ay patuloy na napaatras. Hindi ko siya kalaban. May hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ni Wang Gaoyang. Siya ay nasa tuktok ng 6th grade. Sa madaling salita, isang hakbang na lang siya mula sa 7th grade. Hindi sa walang ibang 6th grade na mas malakas kaysa sa kanya sa Langya Paradise, ngunit tiyak na hindi marami sa kanila. Noong una ay naniniwala siya na madali niyang matatalo si Yang Kai. Sino ang maaaring umasa sa kinalabasan na ito sa halip? Ito ba talaga ang lakas na kayang ibigay ng 6th grade? Bawat isang banggaan ay yumanig sa kanyang miniature universe. Dagdag pa, ang sumunod na alon ng mga pag-atake ay hamampos sa kanya bago pa man siya magkaroon ng oras para makahinga. Noong unang sumulong si Yang Kai sa 6th grade sa labas ng Shadowless Cave Heaven, kahit na ang isang pag-iral na tulad ni Mao Zi ay hindi katugma para sa kanya. Simula noon, gaano siya naging matatag kumpara sa nakaraan. Totoong malakas si Wang Gaoyang. Sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay masasabing kapantay lamang ni Mao Zi, kaya paano siya magiging kalaban ni Yang Kai? Sa ilalim ng high grade, si Yang Kai ay masasabing hindi magagapi. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong lumaban sa isang 7th grade kung mag-transform siya sa kanyang Great Dragon form. Kung hindi siya maaaring tumagal ng ganoon katagal sa pakikipaglaban niya kay Shizing. Salamat sa proteksyon ng World Spring sa kanyang miniature universe, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagyanig ng mga epekto mula sa mga kalaban sa parehong grado. Sa kabaligtaran, si Wang Gaoyang ay nagsimulang manghina sa ilalim ng brutal na banggaan ng mga kapangyarihan. Ang kanyang miniature universe ay naging hindi matatag, at ang daloy ng kanyang world force ay naging hadlang. Dahil dito, naapektuhan din ang kapangyarihang maibibigay niya. Kaya naman, mukha siyang labis na galit. Hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban tulad ni Yang Kai dati. Sa ilalim ng walang katapusang pag-atake, patuloy siyang umatras at nagmamadaling sumigaw. Teka! Bumaba ka! Hindi pinansin ni Yang Kai si Wang Gaoyang at ang Azure Dragon Spear ay bumagsak ng husto sa lakas ng pagbagsak ng bundok. Itinaas ni Wang Gaoyang ang kanyang espada bilang depensa. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, pagkatapos ay bumagsak pababa ang buong figure niya na parang isang bulalakaw. Habang nalilito si Wang Gaoyang, hindi niya nakalimutang sumigaw ng buong puso. Yang Kai, paano mo pabayaan si Junior Sister Gu na walang tigil na natulog sa kanya? Hinding-hindi kita mapapatawad kahit mamatay ako. Ang dumadagandong na boses ay umalingaw-ngaw sa kawalan habang ang ekspresyon ni Yang Kai ay agad na naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Ang lalaking ito. Kahit matalo sa labanan, hindi niya nakakalimutang kasuklaman ako sa huling pagkakataon. Nakaramdam siya ng bahagyang panghihinayang. Nagpigil ako ng sobra. Dapat ay binugbog ko siya ng husto para hindi na siya makapagsalita pa. Bastos, sa wakas nahanap na rin kita. Isang mapanuksong sigaw ang umalangaw-ngaw sa sandaling iyon, na sinamahan ng isang maapoy na pulang figure na diretsyong sumugod kay Yang Kai. Nang hindi binibigyan si Yang Kai ng anumang oras upang mag-react, isang pares ng malambot na kamao ang bumagsak sa kanyang ulo ng walang katulad na marahas na puwersa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Senior Sister Jo, na nakipagkita kay Lin Zuan kanina. Nagmamadaling umalis mula sa kinaroroonan ni Lin Zuan, dumating siya sa tamang oras upang makitang tinatalo ni Yang Kai si Wang Gaoyang. Noong una ay gusto niyang tanungin si Yang Kai ng lubusan tungkol sa sitwasyon. Kung tutusin, magiging masaya at magandang bagay kung mahal nina Yang Kai at Gupan ang isa't isa. Gayunpaman, salamat sa sinabi ni Wang Gaoyang, agad siyang naniwala na si Yang Kai ay gumawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat, kaya paano siya nasa mood para sa maingat na pagtatanong. Maaari silang mag-usap pagkatapos niyang bugbugin muna siya.
Kaya naman, isang marahas na alon ng fist chi ang hamampas kay Yang Kai. Agad niyang hinawakan ang kanyang sibat pahiga sa kanyang dibdib bilang pagtatanggol. Kasunod ng dalawang magkasunod na pagsabog, pinalipad siya pabalik. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na puwersa ang tumakbo sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi ng matinding pagkirot ng sigla sa kanyang dibdib. Samantala, si Senior Sister Joe ay walang patawad. Napakapit siya sa kanya na para bang anino niya ito. Ang kanyang mga kamao ay nag-transform sa mga anino ng kamao na sumasakop sa buong kalangitan, walang habas na binomba siya ng sunod-sunod na pag-atake. Sa loob ng ilang sandali, siya ay binugbog ng husto anupat halos hindi siya makariyak dahil sa gulat. Ang babaeng ito na lumabas ng wala saan ay mas malakas kaysa kay Wang Gaoyang. Isa pa, simple lang pero brutal ang estilo ng pakikipaglaban niya. Ang kanyang mga suntok ay hindi lamang mabilis, ngunit bawat isa ay puno rin ng matinding layunin at ang world force ng 6th grade master. Ang sinumang ordinaryong 6th grade ay mabilis na matatalo laban sa ganitong uri ng kalaban. Daan-daang suntok ang tumama sa kanyang katawan sa ilang maikling paghinga, at labis na sakit ang dinanas niya kaya napangiti siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pag-atake ay tila walang anumang layunin ng pagpatay. Mukhang dumating siya na may balak na parusahan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Senior Sister Joe sa pag-atake at nakatayo doon na nakatingin kay Yang Kai habang malamig na sinabi nito. Sumunod ka sa akin para makipagkita kay Junior Sister Go. Masunurin kang hihingi ng tawad sa kanya at pag-isipan ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay susulat ka ng liham sa Yin Yang Cave Heaven upang kanselahin ang iyong kasal kay Ku Huashang. Kung gagawin mo iyon, dito matatapos ang insidenteng ito. Malakas na umiling si Yang Kai, na nagdulot ng sunod-sunod na tunog ng pag-crack mula sa kanyang buong katawan. Pagtingin sa kanya, ngumiti siya ng malawak. Ikaw ang unang babaeng sumuntok sa akin ng ganito. Umangat ang sulok ng kanyang bibig. Kung tatanggi kang sumunod, susuntukan pa kita. Kung ganoon, aasahan ko ang iyong pagganap. Isang pakiramdam ng pagsalakay ang umusbong sa puso ni Yang Kai. Naging malamig ang ekspresyon ni Senior Sister Joe nang marinig ang mga salitang iyon habang nagtanong. Ganon ba kagaling si Ku Huashang? Mas gugustuhin mo pang bugbugin kaysa sirain ang kasal mo sa kanya. Umiling si Yang Kai bilang tugon at sinabing. Walang nangyayari sa pagitan namin ni Junior Sister Go. Hindi niyo nauunawaan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Maaaring isang hindi pagkakaunawaan kung isang tao lamang ang may ganitong maling akala, ngunit sinasabi mo bang napakaraming tao ang hindi nakakaintindi sa iyo? Isa ka talagang walang pusong magnanakaw. Masyadong musmos ang little junior sister. Bakit siya nahulog sa isang tulad mo? Bubugbugin kita ng kalahati hanggang mamatay. Tingnan natin kung pag-isipan mo ang iyong mga pagkakamali kapag duguan ka sa lupa. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, muli siyang sumugod sa kanya. Taliwas sa kanyang inaasahan, hindi iniwasan ni Yang Kai ang kanyang pagsugod. Itinabi pa niya ang Asher Dragon Spear sa kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang mga kamao upang salubungin ang mga pag-atake nito. Sa isang iglap, ang dalawa ay nakulong sa isang brutal na santukan, ang kani-kanilang world forces ay sumabog ng walang kabuluhan. Nagsimula na silang mag-away. Sa harap ng isang grand hall, si Li Yuanwang ay nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang tingin ay tila kayang basagin ang mga hadlang ng espasyo upang malinaw na makita ang nangyayari sa malayo. Sa tabi niya ay nakatayo si Gao Ting, isa sa 3 Vice Sect Masters sa Langya Paradise. Nakatingin din si Gao Ting sa direksyon ng battlefield, nang marinig ang mga salitang iyon, lumingon siya kay Li Yuanwang at nagtanong. Okay lang ba ito? Pinatay ni Yang Kai ang isang 7th grade noong nakaraan. Ang mga bata sa sekta ay hindi niya magiging kalaban. Tumawa si Li Yuanwang. Siyempre hindi niya kalaban. Kumunat ang noo ni Gao Ting. Mag-ingat ka, baka masira mo ang tiwala nila. Gusto kong sirain ng kaunti ang kanilang pagtitiwala, baka sila ay maniwala na sila ay kamangha-mangha dahil lamang sila ay nagmula sa isa sa mga cave heavens and paradises. Ang 3,000 mundo ay mapayapa ng napakatagal na ang mga disipulo ng cave heavens at paradises ay kulang sa tunay na pagsasanay. Lahat sila ay naniniwala na sila ay nakatayo sa itaas ng iba, tumatangging tumingin sa mga hindi nagmula sa isang cave heaven o paradise. Kung ang kaguluhan ay sumiklab isang araw, sila ay tiyak na magdurusa ng husto sa bilis na ito. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Gao Ting. Ganoon ba kaseryoso ang sitwasyon? Umiling si Li Yuanwang. Mahirap sabihin. Ang lahat ay madilim sa ngayon, ngunit ito ay palaging mas mahusay na maghanda kung sakali.
Natahimik si Gao Ting ng ilang sandali. Noong una ay gusto niyang itigil ang buong komedya na ito, ngunit walang dahilan para pigilan sila kung si Li Yuanwang, na mismong sect master, ay nagplano na gamitin si Yang Kai para sa mga layunin ng pagsasanay. Bukod dito, ang pagharap sa ilang mga pag-urong habang lumalaki ay maaaring hindi isang masamang bagay. Paano tumugon ang ancestor? Biglang nagtanong si Li Yuanwang sa pamamagitan ng Divine Sense. Sumagot si Gao Ting. Sinabi ng ancestor na dapat mong ituloy ang iyong mga plano. Akuhin niya ang responsibilidad. Bahagyang tumanggo si Li Yuanwang, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng sakit. Sino ang nakakaalam kung ilang tao ang mamamatay sa Langya Paradise? Sana hindi masyadong marami ang dapat patayin. Sa kawalan, ang labanan ay puspusan. Biglang naghiwalay ang dalawang magkadugtong na figure. Isang kakaibang pamumula ang kumalat sa mukha ni Senior Sister Joe. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Yang Kai. Babae ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Papatayin kita. Pagkatapos, sinugod niya si Yang Kai ng may mas matinding bangis. Gayunpaman, ito ay hindi tumagal ng higit sa ilang mga paghinga para sa kanya upang maipadala sa paglipad sa kawalan. Samantala, si Yang Kai ay nakatayong mag-isa sa hangin ng isang taong kayang pigilan ang sarili laban sa libu-libong lalaki sa kanyang lakas na mag-isa at malamig na bamantong hininga. Susunod, lumipad ang isang figure at hinawakan sa baywang si Senior Sister Joe. Tumingin siya sa kanya ng may mainit na tingin at nagtanong, "Okay ka lang?" Tumalikod siya, tumanggi na makita ng taong ito ang itim na mata niya. Sa katunayan, parang nahihiya siya habang umuungol. Hindi ko siya matatalo. Ang bastos na ito ay maaaring magkaroon ng isang pangit na karakter, ngunit siya ay talagang napakalakas. Napabulalas ang taong dumating. Ako na ang bahala sa kanya. Mag-ingat, Senior Brother Zhao. Paalala niya sa kanya. Tumanggo si Senior Brother Zhao at binitawan ang pagkakahawak sa kanya. Sa bawat hakbang niya, lumalakas ang aura ng World Force sa paligid niya habang tumataas ang momentum niya. Lumingon si Yang Kai sa taong ito na may tame time na ekspresyon. Tumayo si Senior Brother Zhao ng 10 hakbang sa harap ni Yang Kai. Ang kanyang maringal na World Force ay galit na galit, dinidiin si Yang Kai na parang sinusubukang i-pressure siya. Nanatiling hindi gumagalaw si Yang Kai, tahimik na nakatayo doon habang nakatitig kay Senior Brother Zhao bilang ganti. Ilang sandali pa, sumimangot si Senior Brother Zhao. Bakit ka nanakit ng babae? Noong una ay gusto niyang gamitin ang kanyang mayamang World Force para takutin si Yang Kai, ngunit sino ang makakaalam na ang kabilang partido ay magiging napakatatag sa harap ng kanyang lakas. Noon lang niya napagtanto na hindi madali ang kanyang kalaban. May sense naman kapag naiisip niya iyon. Kung si Yang Kai ay isang madaling target, hindi sana matalo si Junior Sister Joe. Paumanhin. Biglang bumulong si Yang Kai na may pagbibitiw sa kanyang boses. Tumanggo si Senior Brother Zhao bilang kasiyahan. Mabuti at maaari mong pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Pero, hindi mo dapat sinasabi sa akin ang mga salitang ito. Dapat mong sabihin ang mga ito kay Junior Sister Joe at Junior Sister Gu sa halip. Sinabi ni Yang Kai, sinasabi ko ito sa iyo. Nagulat si Senior Brother Zhao. Bakit? Biglang nagunat ng kamay si Yang Kai. Sa kalagitnaan ng paggalaw, naging kamao ang kanyang kamay at sinuntok niya ito ng mahina habang sumisigaw. Cow punch. Agad nagdilat ang Senior Brother Zhao ng kanyang mga mata, nag-react na parang tinamaan siya ng kidlat. Pagbuka ng kanyang bibig, bumulwak ang isang subo ng dugo at kasabay nito, ang kanyang katawan ay pasuray-suray na paatras. Napabuntong hininga si Yang Kai sa malungkot na paraan. Ang pag-activate ng iyong World Force ng walang ingat ay magbubunyag lamang ng lahat ng iyong mga kapintasan sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Paumanhin, Senior Brother. Magagamit lamang ni Yang Kai ang kanyang cow punch kung matutunton niya pabalik ang aura ng kanyang kalaban sa pinagmulan nito. Sa madaling salita, kailangan niyang subaybayan ang World Force ng kabilang partido sa kanilang miniature universe upang direktang atakihin ang huli. Sa gitna ng isang matinding labanan kung saan ang World Force ay nahubog sa mga pag-atake na mabilis na ibinato sa isa't isa, maaaring kailanganin ni Yang Kai ang ilang pagsisikap upang maghanda. Gayunpaman, si Senior Brother Zhao ay walang ingat at walang prinsipyong pinakilos ang kanyang World Force sa harap ni Yang Kai. Katumbas iyon ng pagturo kay Yang Kai sa direksyon ng sagot ng walang kaunting pagtatago. Sa isang suntok, natalo si Senior Brother Zhao. Martial Peak, Kabanata 4759. Walang maglalakas loob na lumaban. Lahat ng 6th grade masters na nanunood sa labanang ito mula sa mga anino ay natakot. Nasaksihan nila ang mga laban ni Yang Kai laban kay Wang Gaoyang at Senior Sister Joe ngayon. Kaya naman, hindi may kakaila ang lakas ni Yang Kai.
Kahit ang veteranong 6th grade tulad ni Wang Gaoyang at Senior Sister Jo ay hindi niya kalaban. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Yang Kai ay nasa saklaw pa rin ng kanilang kaalaman. Sa kabaligtaran, ang pinakahuling eksenang ito ay sobrang hindi kapani-paniwala. Si Senior Brother Zhao, na mas malakas kaysa Wang Gaoyang at Senior Sister Jo, ay natalo ng isang suntok at nagtamo ng matinding pinsala. Nasa 6th grade ba siya? Hindi ba siya ay isang 7th grade na nagtatago ng kanyang cultivation? Kahit na ano pa, ang mga pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa katawan ni Yang Kai ay malinaw na nagpahiwatig na siya ay nasa 6th grade lamang. Maaaring hindi alam ng mga nanonood kung bakit biglang nasugatan si Senior Brother Zhao, ngunit si Senior Brother Zhao mismo ay naiintindihan ng malinaw. Kahit na ang suntok na iyon ay tila halos walang kapangyarihan, isang mabangis na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang miniature universe. Naging sanhi ito ng kanyang miniature universe na manginig at bumagsak, na humantong sa kanyang world force na muntik ng magmokmak bilang isang resulta. Susunod, sa kawalan, tumingin si Yang Kai sa paligid na may marilag at kahangahangang hangin. Marami sa 6th grade, na sabik na kumilos kanina ang natahimik na ngayon. Si Wang Gaoyang, Senior Sister Jo, at Senior Brother Zhao ay lahat ay natalo. Sa makatuwid, ang lakas ni Yang Kai ay naging dahilan upang sila ay mawalan ng pag-asa. Paano magiging napakalakas ng isang cultivator na hindi mula sa alinman sa Cave Heavens o Paradises? Sa pagkakaalam nila, ang Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay palaging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong cultivator. Iyon ay dahil iba ang kanilang pamana. Sa loob ng parehong grado, maliban kung mayroong isang malaking puwang sa akumulasyon, ang mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises ay palaging magiging mas malakas. Sa makatuwid, ang mga nanonood ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa sa kanilang mga puso. Hindi lamang pinaglaruan ni Yang Kai ang damdamin ng kanilang little junior sister Gupan, ngunit pagkatapos ng walang pag-iisip na pagtulog kasama niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na talikuran siya. Higit pa rito, siya ay walang prinsipyo at mapanghamong ipinamalas ang kanyang lakas sa harap nila ngayon. Kahit na gusto nilang tumulong sa paghahanap ng hustisya para kay Gupan, hindi nila kayang talunin si Yang Kai. Ang pag-ahon laban sa kanya ay magdudulot lamang ng higit na kahihiyan sa kanilang sarili. Dumating sa puntong tuluyan na nilang pinahiya ang Langya Paradise sa puntong ito. Isang figure ang nakatayo sa isa sa mga spirit province, na pinapanood ang eksena mula sa malayo. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot sa nakita. Ilang sandali pa ay bamantong hininga siya. Isang hakbang pasulong, ang kanyang figure ay agad na lumabo sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang mga paggalaw ay hindi nagmamadali, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa oras na ginawa niya ang kanyang pangalawang hakbang, nakatayo na siya sa kawalan. Sa kanyang ikatlong hakbang, nakarating na siya sa harap ni Yang Kai. Ang kanyang itim na buhok ay gulo-gulo dahil sa hangin, ngunit ang kanyang figure ay matatag na nakatayo. Higit sa lahat, ang kanyang world force ay lumundag ng husto sa paligid niya. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang taong ito at ngumisi. Ang pamana ng Cave Heavens and Paradises ay talagang pambihira. Ang mga taong dumating upang hamanin siya ay bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Nagsimula ito kay Wang Gaoyang, sinundan ni Senior Sister Jo, pagkatapos ay Senior Brother Zhao. At ngayon, mas malakas pa ang aura ng taong ito kaysa sa naunang tatlo. Si Senior Brother Limang yun. May sumigaw mula sa mga anino. Sa wakas nagpakita na si Senior Brother Limang. Ang bastos na iyon ay kukuha ng kanyang mga panghimagas. Ang isa pang tao ay napabulalas sa tuwa. Ang lakas ng loob niyang ay bully ang mga tao ng Langya Paradise. Masyadong mayabang ang brat na yan. Dapat siyang bugbugin ng husto hanggang samuka siya ng 3 litrong dugo. Maaari bang manalo si Senior Brother Limang laban sa kanya? Sana lang hindi siya matalo. Iyon ay talagang magiging sanhi ng pagkawala ng mukha ng Langya Paradise. Tuldok. Minsang sinabi ng Sect Master na si Senior Brother Limang ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 7th grade sa Langya Paradise. Paanong hindi niya matatalo ang brat na iyon? Hindi pa banggitin na si Senior Brother Limang ay walang kahirap-hirap na nakakuha ng unang pwesto sa Sect's Martial Arts Meeting 300 taong na ang nakalipas. Totoo, huwag kang magpigil sa kanya, Senior Brother Limang. Bugbugin mo siya hanggang sa maging itim at asol ang mukha niya. Nang lumitaw ang 6th grade na ito na tinatawag na Limang, maraming divine senses ang lumundag at nakapalibot na kawalan habang ang iba ay masigasig na nag-uusap sa isa't isa. Sumulyap si Yang Kai kay Limang. Mukhang sikat ka sa Langya Paradise. Humalaklak si Limang. Bilang eldest senior brother, kailangan kong kumilos tulad ng eldest senior brother.
Biglang naalala ni Yang Kai ang memorya ng kanyang pagsasanay sa Divine Armament World at bahagyang tumango. Ako rin ay naging isang eldest senior brother dati. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Limang. Sigurado akong marami tayong karaniwang paksang pag-uusapan. Tulad ng, nakangiting tumingin si Yang Kai kay Limang. Sumagot si Limang, tulad ng, ang awayan ay dapat lutisin sa halip na ayusin. Sa aking palagay, ang pagtatalo na ito ay hindi kailangan. Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad kay Junior Sister Gu, Junior Brother? Pagkatapos, maaari tayong makipagpalitan ng mga sandata ng digmaan para sa mga Reg Along Jade at Seda sa halip. Ano sa tingin mo? Umiling si Yang Kai at sinabing, wala akong intensyon na magsimula ng away sa Langya Paradise. Kaya lang ayaw makinig ng mga kapatid mo sa paliwanag ko. Sabi ni Limang, ngunit, kailangan mong aminin ang iyong mga pagkakamali kung nagkamali ka. Sa mundong ito, normal lang sa lalaki at babae na magmahalan. Kung maaari kang manatiling tapat kay Junior Sister Gu, ang Junior Brothers at Junior Sisters ay hindi magpapahirap sa iyo. Bata pa si Junior Sister Gu at hindi pa nagtagal mula nang magsimula siyang magtanim. Sa mata naming mga Senior Brothers at Senior Sisters, siya ay hindi hihigit sa isang maliit na babae. Walang sino man ang handang hayaan siyang magdusa ng anumang mga hinaing. Kung may magkasala sa kanya, magiging kaaway namin ang taong iyon. Bago pa man siya makatapos magsalita ay bigla niyang itinaas ang isang kamay para dumaikit sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Yang Kai nang hindi makapaniwala. Junior brother, bakit mo ako sinaktan? Nagsasalita pa ako. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao na kasing laki ng isang palayok at nagmuni-muni sa katahimikan saglit. Paumanhin, hindi ako makapagpigil. Mangyaring magpatuloy. Sumulyap si Limang kay Yang Kai nang may kain na hinala bago siya nagpatuloy. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Ku Huashang, ngunit hindi mahalaga. Hindi mo pa nakumpleto ang seremonya ng iyong kasal, kaya maaari kang sumulat ng isang liham sa Yinyang Cave Heaven upang ihinto ang kasal. Ang reputasyon ng Yinyang Cave Heaven disciples ay hindi masyadong maganda. Paano may kukumpara si Ku Huashang sa Little Junior Sister Gu? Bakit mo ako sinaktan ulit? Napahawak siya sa kabilang mata niya at medyo malungkot na nagreklamo. Pinaplano mo bang pakinggan ako? Si Yang Kai ay sumusugod na sa harapan na parang tigre na nagmamadaling bumaba ng bundok habang siya ay ngumisi. Maaari kang magpatuloy sa pagsasalita, magsisimula na akong umatake. Galit na galit si Limang. Hindi ba ako makararanas ng malaking kawalan? Habang nagsasalita, sumulong siya para salubungin ang pag-atake ni Yang Kai. Ang kanilang world forces ay nagbanggaan sa isa't isa. Sa loob ng ilang sandali, sila ay tumaas, pababa, kaliwa, at kanan, ang kanilang labanan ay kumalat sa lahat ng direksyon sa kawalan. Walang humpay na umalangaw ang kanilang labanan, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay lumaganap sa buong mundo. Ang dalawang figure ay kumilos ng napakabilis na ang karamihan sa mga tao ay hindi makita kung paano ang labanan. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga, biglang naghiwalay ang dalawang figure. Ang isang tao ay nakatayo ng may pagmamalaki habang ang isa ay bumagsak sa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang mga manunood ay balisang lumingon upang tumingin sa direksyon na iyon, ngunit ang tanawin na pumasok sa kanilang mga mata ay nagpalamig ng kanilang dugo. Ang taong nakatayo sa kawalan ay walang iba kundi si Yang Kai. Sa kabilang banda, ang taong natamba ay ang pinakamalakas na master sa ilalim ng high grade sa Langya Paradise, Limang. Ang nakakaawang boses ni Limang ay nanggaling sa malayo. Maaaring hindi ako manalo laban sa iyo, ngunit ang aking mga salita ay makatwiran. Aaminin mo ba ang iyong mga pagkakamali? Hindi pinansin ni Yang Kai si Limang at tumingin sa paligid niya na parang isang agila na nakatingin sa isang grupo ng mga lobo habang nagtanong siya sa malungkot na boses. Sino pa? Naghari ang katahimikan nang walang sumagot ni isang Heaven Opening Realm Master na nagtatago sa mga anino. Kahit si Senior Brother Limang ay hindi kalaban ni Yang Kai, kaya sino pa sa 6th grade sa Langya Paradise ang makakatalo sa kanya? Sa pag-iisip muli, sa labanan ni Yang Kai at Senior Brother Limang kanina, ang nanalo ay napagpasyahan ng hindi hihigit sa ilang dosenang paghinga. Sa madaling salita, ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Imposibleng matapos ang labanan ng ganoon kabilis. Mahirap paniwalaan na ang isang tagalabas ay maaaring maging napakayabang sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, si Yang Kai ay napakalakas. Ang mga disipulo ng Langya Paradise ay napuno ng galit, dalamhati. Sa labanan ngayon, ang Langya Paradise ay lubos na nadisgrasya. Wala bang naglalakas loob na lumaban sa inyo? Mayabang na pahayag ni Yang Kai.
Lahat ng 6th grade sa Langya Paradise na nagtatago sa mga anino ay nakaramdam ng pagkibot ng kanilang mga mukha nang marinig ang mga salitang iyon. Napuno na sila ng galit noong una, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi aminin na ang kalaban ay tunay na makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, lantaran siyang nanalo laban sa taong itinuring na pinakamalakas na 6th grade sa SEC. Kaya naman napigilan lang nila ang kanilang galit. Gayunpaman, sa martial daw, ang isa sa pangkalahatan ay naging mas matapang pagkatapos dumanas ng kahihiyan. Hindi pa banggitin, ang brat na ito ay kailangan lamang magdagdag ng gasolina sa apoy. Masyado siyang walang galang sa Langya Paradise. Paano nila natitiis ang ganitong kahihiyan? Lahat, sama-samang umatake, patayin. Isang galit na dagandong ang nagmula sa kawalan at lumitaw ang isang figure at dumiretso sa Yangkay. Ang kanyang ekspresyon ay napuno ng masamang aura. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang pangalawang figure, na sinundan ng pangatlo at pagkatapos ay isang pang-apat. Tumangala si Yangkay at nakita ang hindi mabilang na 6th grade at 5th grade na umaakyat patungo sa kanya. May mga taong nagmumula sa lahat ng direksyon, at pinalibutan siya ng mahigpit sa isang kisapmata. Agad siyang pinawisan ng malamig. Kahit saan siya tumingin, may mga heaven-opening realm masters na nakapalibot sa kanya na may mabagsik na ekspresyon. Ang ilan ay nagbabantang ipinuputok ang kanilang mga kamao sa kanilang palad. Ang iba ay mabangis na ngumingiti sa kanya habang ipinadaus-dos ang kanilang mga daliri sa kanilang leeg sa isang napakalinaw at nagbabantang kilos. Pinipilit ang kanyang sarili na huminahon, si Yangkay ay sumigaw ng matuwid. Nagtutulungan kapag hindi mo kayang manalo ng mag-isa. Wala ka bang kahihiyan? Sa kabila ng kanilang galit, sila ay mga disipulo pa rin ng Langya Paradise. Kaya nang tanungin sila ni Yangkay sa ganoong paraan, marami sa kanila ang mukhang napahiya. Iyon talaga ang nangyari. Dahil hindi nila siya kayang talunin ng mag-isa, kung gayon maaari lamang silang gumamit ng mga numero. Masama para sa kanilang reputasyon kung may mabalitaan tungkol sa insidenteng ito. Siya ay isang tao na walang pakialam sa dignidad at iniwan ang isang babae matapos siyang dinungisan ng walang pag-iisip. Siya ay karapat-dapat sa pampublikong parusa. May umuungal na galit na galit. Tama iyan. Lahat ay may karapatang parusahan ang gayong makasalanan. Mabilis na tumango ang ibang tao bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-aksaya ng oras na makipag-usap sa kanya ng kalokohan. Sama-samang umae. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga salitang iyon, ang hindi mabilang na heaven-opening realm ay sabay-sabay na sumulong at inilibing si Yangkay sa isang kisap-mata. Ang isang magulong world forces ay nagiba-iba habang ang tunog ng mga suntok at sipa ay umalangaw-ngaw. Bagamat maraming tao ang pinalipad ng Paurong, ang mga pagbubukas na nilikha nito ay mabilis na napuno ng iba. Ang isang tao na hindi makapasok mula sa labas ay nabalisa na kung kaya't tumalon-talon sila. Habang sinusubukang i-squeeze ang kanilang paraan papasok, sumigaw pa sila. Senior brothers, mangyaring tumabi. Hayaan mo akong suntukin siya ng isang beses o 2 beses para mailabas ang galit ko. Si Yangkay, na sinisipa at sinusuntok ng mga nakapaligid sa kanya, ay parang sisabog na ang kanyang baga sa galit nang marinig niya ang pahayag na iyon. Kung ito ay isang buhay o kamatayang labanan, maaaring siya ay nagdusa ng isang mapaminsalang pagtatapos pagkatapos na mapalibutan ng napakaraming tao. Gayunpaman, maaari rin siyang makaalis sa pagkubkob na ito. Anuman ang kahihinatnan, tiyak na masusugatan siya ng husto habang ang Langya Paradise ay dumanas ng hindi mabilang na casualty. Sa kasamaang palad, hindi ito isang tunay na laban sa buhay o kamatayan. Ang mga disipulo ng Langya Paradise ay maaaring gumagamit ng isang hindi marangal na pamamaraan, ngunit nagpigil sila sa mga tuntunin ng kanilang lakas. Hindi dapat malinlang ang isang tao kung gaano sila kasabik na laslasin ng 1,000,000 piraso si Yangkay upang maibsan ang puot sa kanilang mga puso. Nang aktwal na gumawa sila ng hakbang laban sa kanya, wala sa kanila ang gumawa ng seryoso o nakamamatay na suntok. Ang lakas sa likod ng mga suntok at sipa na iyon ay maaari lamang siyang magdusa ng ilang mga sugat sa laman. Gayunpaman, sapat na iyon para turuan siya ng leksyon. Nagpatuloy ang pagsipa at pagsuntok, at walang sinasabi kung ilang suntok ang naranasan ni Yangkay sa bawat lumilipas na sandali. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong mahalaga dahil mayroon siyang dragon scale armor upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga damit na ito ay ang manifestasyon ng kanyang dragon scales, kaya ang mga katangian nito sa pagtatanggol ay pambihira. Kaya lang hindi niya maprotektahan ang mukha niya. Ang ilan sa mga hindi gaanong maingat ay partikular na naglalayon para sa halatang pagbubukas na ito, at ang mga suntok na tumama sa kanya doon ay nag-iwan ng mga bituin na umiikot sa kanyang mga mata. Martial Pick, Kabanata 4760. Pagkagalit ng publiko.
How? Nang umalangaw ang isang dragon roar, isang marahas na puwersang pamimilit na halos nasa salat ang lumabas sa lahat ng direksyon. Maraming figure ang pinalipad, inihayag si Yang Kai na nakatayo sa gitna ng pulutong na kumukubkob sa kanya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Kai ay nabugbog, at ang kanyang mga mata ay namamaga na hindi hihigit sa mga hiwa sa kanyang mukha. Ang kanyang buong hitsura ay isang gusot na gulo. Galit na nakatingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, sumigaw siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sobra kayo. Itinuturing mo ba itong siyang bilang isang taong mahina at madaling mabuli? Kung may maglalakas loob na gumawa ng hakbang pasulong, huwag mong sisihin itong yang na ito sa pagganti ng walang awa. Ang hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters na napaatras kanina ay tumitig sa kanya saglit. Pagkatapos, lahat sila ay muling sumulong nang walang sinasabi ni isang salita. Walang hiya, nagmura si Yang Kai. Biglang bumaba ang kanyang figure. Nang bumagsak siya ng ilang libong metro, bigla siyang tumalikod at tumakas sa isang tiyak na direksyon upang makawala sa kanilang pagkakakulong. Maraming ilaw ang sumunod na malapit sa kanyang likuran, na parang mga anino na dumidikit sa kanya. Iba't ibang divine abilities at secret technique ang sumabog sa kanyang direksyon habang may sumigaw. Huwag hayaang makatakas ang bastos na iyon. Desperado niyang naiwasan ang mga atake nila. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa dagat ng mga disipulo ng Langya Paradise, at walang paraan para malampasan niya ang mga taong humahabol sa likod niya. Matapos maranasan ang pagkatalo mula kanina, hindi na nang ahas si Yang Kai na manatili sa isang lugar ng matagal. Maaasar na lang ulit siya ng mga tao kapag napapaligiran na naman siya. Gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang napakaraming elite na disipulo ng Langya Paradise. Higit sa lahat, walang life or death na puot sa pagitan nila, kaya ang mga paraan na magagamit niya ay mahigpit na pinaghihigpitan. Ipinagmamalaki ng Langya Paradise ang isang mana na tumagal ng hindi mabilang na taon at naitala bilang isa sa 72 paraiso mula noong sinaunang panahon. Magkagayunman, walang araw na ito ay kasing sigla na ngayon sa kamakailang kasaysayan. Sa isa sa mga Spirit Province, isang grupo ng mga mahihinang disipulo ng Langya Paradise ang nakikinig sa mga turo ng isang Heaven Opening Realm Master. Ang mga disipulong ito ay nasa Emperor Realm at sa ibaba. Bagamat mababa ang kanilang paglilinang, sila ang kinabukasan ng Langya Paradise. Ang martial uncle na nagtuturo sa kanila ay nasa 5th grade. Ang kanyang mga turo ay karaniwang ipinaliwanag gamit ang mga simpleng termino upang makinabang ang mga alagad sa kanyang lecture. Nang marating niya ang isang kawili-wiling punto sa kwentong itinuturo niya, isang daloy ng liwanag ang dumaan sa itaas ng kanilang mga ulo sa bilis ng kidlat. Lahat ng mga estudyante ay tumangala sa pagkalito, ngunit ang nagtuturo ay sumigaw ng mahigpit. Ang pinakamalaking hadlang sa landas ng paglilinang ay ang pagkagambala. Dapat kang manatiling nakatutok sa lahat ng oras. Oo. Magalang na sumagot ang mga alagad at dali-daling bumalik sa kani-kanilang upuan upang makinig ng mabuti. Shua. Hindi mabilang na mga daloy ng liwanag ang lumipad sa itaas, kung saan may maririnig na sumigaw. Bilisan mo. Pinipigilan ni senior brother ang brat na iyon sa unahan. Ang bastos ay naglakas loob na paglaruan ang damdamin ni little junior sister Go at tumangging magbayad pagkatapos kumain. Ano? Ang martial uncle na nagtuturo sa mga alagad sa ibaba ay nagalit nang marinig ang mga salitang iyon. Tumayo siya at sumigaw. Ang lakas ng loob na paglaruan ang damdamin ni junior sister Go. Sinong walang hiyang lalaki ang maglalakas loob na gawin iyon? Pagkasabi niyon ay sumugod din siya sa langit. Nagkatinginan ang mga alagad na nakaupo sa ibaba. Ano ang nangyari sa mga salitang sinabi niya kanina tungkol sa kung paano ang pinakamalaking hadlang sa landas ng paglilinang ay pagkagambala at dapat silang manatiling nakatutok sa lahat ng oras? Ang martial uncle na nagtuturo sa mga disipulo ay biglang tumalikod at tumingin sa grupo ng mga disipulo. Ito na ang katapusan ng aralin ngayon. Bumalik at linangin ang iyong sarili. May importanteng gagawin itong martial uncle ngayon. Itutuloy ko ang lecture bukas. Umalis siya pagkasabi nun. Agad na sumabog ang mga alagad sa pakikipag-usap sa isang tao na nagsasabing. Narinig mo ba iyon? Sinabi ng isa sa mga martial uncles na pinaglaruan ang damdamin ni Martial Antigo. Sino itong Martial Antigo? Alam ko, isang babaeng disipulo ang nagsabi. Yung martial auntie na iyon na direktang sumulong sa 6th grade at inaasahang magiging 8th grade master sa hinaharap. Siya ay may napakataas na katayuan sa sekta. Sino lang ba ang matapang na gumawa ng ganyan? Natatakot ako na ang taong iyon ay magdusa ng isang mapaminsalang wakas. Kapag nakilala ko ang lalaking iyon, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Pinakaayaw ko ang mga walang pusong magnanakaw na nangiiwan ng babae pagkatapos ng walang pag-iisip na pakikipagtalik.
Kung makakakuha ako ng liligawan, tiyak na mamahalin ko siya habang buhay. Sinong nang iiwan pagkatapos ng walang pag-iisip na pakikipagtalik? Sabihin mo sa akin, sinong iniwan kanino? Isang boses ang biglang umalangaw mula sa likuran ng mga alagad. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang binata na nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang mukha ay sobrang bagbog at namamaga na ang kanyang mga mata ay hindi hihigit sa mga hiwa sa kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw na siya ay kasalukuyang galit na nakatingin sa taong nagsalita kanina. Ikaw ay. Mukhang kainahinala ang taong nagsalita kanina. Hindi ko pa nakilala ang taong ito. Sino siya? Sa gitna ng kanyang kalituhan ay itinaas ng namamaga ang mukha ng bagong dating at sinampal ang nagsalita. Isang malakas na puwersa ang bumaba mula sa kalangitan, at ang taong nagsalita kanina ay bumagsak sa lupa habang nakabuka ang mga paa sa paligid niya. Isang heaven-opening realm master. Ang mga alagad ay natakot. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Naiinis ako sa mga taong tulad mo na kumpiyansa na nakikipagdaldalan kapag wala kang alam. Kami ni Junior Sister Gu ay inosente. Ano ang ibig mong sabihin sa pag-iwan sa kanya pagkatapos ng walang pag-iisip na pagtulog sa kanya? Ito ang taong hinahabol ng lahat ng mga martial uncle at martial auntie. Bakit siya nandito? Tapos, sino yung taong hinahabol nila? Sa mga babaeng disipulo ay mabilis na gumamit ng secret technique at sumigaw ng malakas ng walang kaunting pag-aalinlangan. Martial uncle, iligtas mo kami. Nandito ang walang pusong magnanakaw. Bagamat hindi siya partikular na makapangyarihan, siya ay nasa Emperor Realm pa rin, kaya paanong hindi marinig ng Heaven Opening Realm Masters sa malapit ang kanyang sigaw. Hinahabol ng mga tao si Yang Kai nang bigla siyang mawala sa paningin nila, kaya kasalukuyang hinahanap nila ang kanyang kinaroroonan. Nang marinig ang sigaw na iyon ay agad silang lumapit. Ang hindi mabilang na mga daloy ng liwanag ay agad na pumasok muli sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang buong katawan sa nakita. Nakatitig sa babaeng disipulo, nagulat siya nang makitang ibinalik talaga ng kabilang partido ang liwanag na hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Mabuti, napakahusay. Lahat kayo ay napakahusay para sa mga salita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabilis na tumakas. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya nagdulot ng kaguluhan para sa mga disipulo sa Emperor Realm at sa Dao Source Realm. Iyon ay magiging masyadong hindi makatwiran. Dahil sa pagiging bihasa niya sa Dao of Space, madaling matakasan ni Yang Kai ang kanyang mga humahabol sa kanyang instantaneous movement sa sandaling tumakas siya palabas ng lugar na sakop ng Heaven Seal ang Earth Lock ang array. Gayunpaman, hindi nagtagal at muli nilang natuklasan ang kanyang kinaroroonan. Hindi dahil mahirap ang kakayahan ni Yang Kai, ngunit sa halip ay nasa matinding kawalan siya dahil sa napakaraming bilang ng mga kaaway. Saan man siya tumakas, malapit na siyang matagpuan muli. Pagkatapos, isang sigaw lang ang kailangan para sumugod muli ang maraming mga ngaso na Heaven Opening Realm Masters. Ito ay isang gulo. Si Yang Kai ay nakakaramdam ng bahagyang hindi makapagsalita. Pumunta lang siya sa Langya Paradise para imbestigahan ang presensya ng mga napinsala ng Black Ink Clan. Hindi lamang siya ay walang mga pahiwatig tungkol sa mga tiwali bagaman, ngunit ngayon siya ay tumatakbo sa paligid tulad ng isang daga sa mga lansangan kasama ang lahat ng Langya Paradise na sinusubukang tugisin siya. Masyadong malaki ang atensyon sa kanya sa sandaling ito, kaya kailangan niyang humiga ng ilang araw. Hindi pa huli ang lahat para muling ihayag ang kanyang sarili kapag nawala na ang kaguluhan. Hindi na kailangang sabihin, hindi na makabalik si Yang Kai sa lugar ni Gupan. Tiyak na marami siyang Heaven Opening Realm Masters na sumusubaybay sa kanya, kaya kapag nagpakita siya, mapipilitin lang siyang tumakbo muli. Ito ay haantong lamang sa isang walang katapusang ikot. Ngunit, ang pinakamapanganib na lugar ay madalas ding pinakaligtas na lugar. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, mabilis na nakaisip si Yang Kai ng isang napakatalino na ideya. Makalipas ang ilang sandali, lumubog si Yang Kai sa ilalim ng napakalaking lawa sa Spirit Province kung saan naninirahan si Gupan. Itinago niya ang kanyang aura at nagpanggap na isa sa mga bato. Walang makakahanap sa akin kung dito ako magtatago, tama ba? Sa pag-iisip sa lahat ng nangyari ngayon, nakaramdam ng matinding inis si Yang Kai. Pumunta siya rito para sa kaligtasan ng Langya Paradise, sa halip ay hinuhuli siya hanggang sa dulo ng mundo. Hindi pa banggitin na binugbog siya ng malaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters. Bagbog at namamaga pa rin ang mukha niya sa engkwentro. Tiyak na makikipag-usap ako kay Li Yuanwang tungkol sa bagay na ito. Pagbabayaran ko siya ng mahal sa mga pagkalugi ko. Paminsan-minsan, mararamdaman ni Yang Kai ang mga galaw ng ilang Heaven Opening Realm Masters na dumaraan. Malinaw na hinahanap ng mga Masters ng Langya Paradise ang kanyang kinaroroonan.
Sa simula, ang dalas ng mga Heaven Opening Realm Masters na dumadaan sa ibabaw ay napakataas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, dahan-daang itong nabawasan. Makikita na ang Heaven Opening Realm Masters ay unti-unting huminahon, kaya tumigil sila sa pagsisikap na hanapin siya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay tumigil si Yang Kai sa pagdetect ng mga bakas ng Heaven Opening Realm Masters na dumaraan. Kaya naman, unti-unting naalis ang kanyang mga alalahanin. Nakarating si Senior Sister Joe sa tuktok ng isang spirit province. Mayroong ilang mga tao na naghihintay sa kanya sa ibaba na kinuyam ang kanilang mga kamao bilang pagbati sa sandaling makita nila siya. Senior Sister Joe, paano na? May nakita ka bang bakas? Tanong niya. Umiling sila bilang tugon. Hindi namin siya mahanap. Napakagaling magtago ng brat na yan. Hindi namin madetect ang aura niya. Nagngangalit siya sa mga salitang iyon. Narinig ko mula kay Junior Sister Gu na siya ay napakahusay sa Tao of Space, at mahusay sa pagtakas. Mukhang totoo na ang mga salitang iyon. Senior Sister Joe, kalimutan na lang natin. Panauhin siya kung tutuusin. Tsaka, totoong hindi natin siya matatalo. Ang pagkakaroon ng napakaraming fellow brothers na binubuli siya ng magkasama ay hindi makatwiran. Pinandilatan niya ang nagsalita, binubuli siya. Sino lang ang nambubuli kanino? Hindi man lang nilalagay ng bastos na iyon ang Langya Paradise sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagsabing siya ay walang talo sa Langya Paradise? Napayuko ang iba sa mga salitang iyon. Ito ay talagang isang nakakahiyang karanasan sa tuwing naaalala nila ang eksenang iyon. Kailangan nilang kilalanin ang lakas ni Yang Kai, ngunit sobra-sobra para sa kanya ang pag-angkin na walang sinumang tao ang makakalaban sa kanya sa Langya Paradise. Kung hindi iyon ang kaso, hindi sana nila siya pinagkakaguluhan noong una. Ngunit, kahit na mahanap natin siya, walang katiyakan na magagawa natin ang anumang bagay sa kanya gamit ang ating mga lakas. Sabi ng isang tao, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkuling dapat tapusin. Sa kabila ng paghahanap sa nakalipas na ilang araw, ang ating mga pagsusumikap ay naging walang saysay at tayo ay nakaipon lamang ng isang bangkos ng mga hindi natapos na gawain bilang isang resulta. Iyon ang dahilan kung bakit marami sa atin ang sumuko na sa paghahanap. Mahigpit na kumunot ang noo ni Senior Sister Joe. Totoo ang sinabi niya. Siya mismo ang lumaban kay Yang Kai, kaya alam niya kung gaano siya kalakas. Sa kanilang kasalukuyang mga numero lamang, maaaring hindi sila ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya kayang tiisin ang galit at inis na ito. Sa sandaling iyon, ang disciple token na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang kumislap ng liwanag. Ito ay hindi lamang sa kanya, ito ay totoo rin para sa iba pang mga alagad. Natigilan siya habang bumubulong, isang anunsyo mula sa Sect Master. Ang disciple token ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Maaari rin itong gamitin upang magpasa ng mga mensahe at impormasyon sa pagitan ng bawat isa. Kung nag-react lang sana ang token niya, baka may nagpapadala sa kanya ng private message. Gayunpaman, ang mga token ng lahat ay sabay-sabay na nag-react, na maaaring mga hulugan lamang na ito ay isang anunsyo mula sa Langya Paradise. Hawak ang kanilang mga token, ibinuhos nilang lahat ang kanilang divine senses sa kanila. Ilang sandali pa, naging kakaiba ang mga ekspresyon nila. Hindi napigilan ni Senior Sister Joe na tumawa. Yung bastos na may apelyidong Yang, tingnan natin kung hindi ka mamamatay ngayon. Mukhang nasasabik din ang iba. Mukhang nagalit ang Sect Master sa kanyang mga aksyon. Kaya naman pinapakilos ng Sect Master ang lahat ng 6th grade sa Langya Paradise para harapin siya. Hindi ba magiging masama iyon? May nag-alinlangan. Ito ay utos ng Sect Master. Anong masama doon? Higit pa, kung mahuli natin siya, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay. Ayaw mo bang pumunta? Siyempre, gusto ko. Paanong hindi ko gusto iyon? Sa huling pagkakataong pumasok si Senior Brother Zhao sa Five Lights World para sa pagsasanay, ang kanyang cultivation ay tumaas ng husto. Sayang naman ang daming nakapila. Kahit na maaari akong sumali sa linya ngayon, ito ay magiging daan-daang taon bago ang aking oras. Kung gusto mo ang pagkakataong iyon, huwag kang mag-alinlangan. Bumuo tayo ng isang pangkat. Sinabi ng Sect Master na walang limitasyon sa paraan o bilang ng mga taong maaaring kumilos. Hanggat ang mga nagtutulungan ay magtagumpay sa paghuli kay Yang Kai, lahat sila ay bibigyan ng prioridad na pumasok sa Five Lights World para sa pagsasanay. Naikuyom ni Senior Sister Joe ang kanyang malalamang na kamao na may tunog na pumutok. Susundan natin si Senior Sister Joe. Mabilis na tumango ang ilang tao bilang pagsang-ayon.